in the event, God forbids, a 7.2 earthquakes will happen, 30 to 40% of the buildings, structural buildings dito sa Metro Manila will collapse. And majority of that will come from the poorest of the poor. Yung sa mga informal settlers. Sila yung mga maging hardly hit. Ang tanong ko lang sana, kasi binanggit kanina ni Yusek Carbal, marami kang binanggit, schools, okay yan, thank you, and other buildings. Kayo ho ba nag-inspect na po doon sa tirahan ng mga informal settlers? At kung nag-inspect po, anong klaseng mga inspection ginawa nyo at ano po klaseng ginawa nyo adjustment para masiguro itong mga pobre nating kababayan kapag nagkaroon ng earthquake, hindi sila ma-wipe out? Yes, nag-ano ako niyan dati, di ba? Nag-request ako sa inyo to inspect, i-check yung lahat ng mga buildings na yan. So ano yung reaction nyo to that? Sige, you're now recognized. Good. Yes, sir. Ang mandato po kasi ng Department of Public Works and Highways ay ang mga public buildings po. Yung po mga private po ang in charge po dyan yung mga building officials ng mga LGU po. So nagpupunsya Pilato po kayo, it's okay. Hindi naman po. Kasi Kaya sir, concern ako eh. I have so many experience, Mr. Chair. Pagdating po sa tirahan ng mga informal settlers natin, dikit-dikit at wala po silang madadaanan. Importante po yung distance nga sinabi ni Architect Palafox. Kasi yung iba, sabi nila, hindi sila binibigyan ng right of way. Yung iba, umakit ng bakod para makadaan. So in the event of an earthquake, marami sa kanila mamamatay. Pag nagkaroon ng sunog, marami sila sa kanila matatrap. Ito ba, tinignan niyo po na this being a problem and have you addressed this kind of problems? Sir, Mr. Attorney, ikaw ang pinapasahan ni Yusek Carbajal. Attorney John Belderol, recognized. Thank you, Mr. Chair, and the members of our honorable committee. Regarding that question, so actually, one of the basic duties of our building officials is to ensure the stability and integrity of every building within their jurisdiction. That covers public and private buildings. So what Undersecretary Carbajal mentioned, that's accurate concerning the scope of the responsibilities of the department. So insofar as public works are concerned, basically... Mr. Chair, I have to cut him off para makatipid tayo sa oras. Sige, sige. Direct to the point, ano pong nagawa nyo o ginagawa nyo so far doon po sa mga tirahan, mga bahay-bahay ng mga pobre nating kababayan? Direct to the point po. Huwag Sige, nyo sir. kayo magpaligoy-ligoy, please. All right, sir. For the specific calamities that occurred, our department, through our secretary, has issued... Mr. Chair, for the second time, direct to the point, ano po kung meron na kayo nagawa Yung sa mga estero. sa mga estero at sa mga bahay ng mga kababayan natin na nakatira sa informal settlers area, ano pong ginawa nyo sa mga bahay nila? May mga 2-story buildings dyan, 3-story buildings na paupahan sa mga informal settlers, yung mga maliliit na bahay dyan, yung mga bungalow na bahay sa informal settlers, sila po, ayon po kay Architect Palafox, sa mga surveys o sa mga ginawang studies ng mga eksperto, sila po maging hardly hit. Sa 30 to 40% na building will collapse, that will come from informal settlers area. So what have you done and what are your plans and what are you doing right now? Direct to the point po, sir. Huwag na magpasikot-sikot. Kasi meron tayong 800 billion, sabi na budget, di ba, para dyan at meron pang binabagit ng mga World Bank. So ano pong ginagawa nyo? Please, sir, diretso, bago tayo mabusan ng oras. Mike, please. Our building officials in Metro Manila and all other jurisdictions have a standing directive to conduct inspections on all of these structures within their jurisdiction. So currently we are receiving the reports. No, this is continuous and this is a recurring task. No, Mr. Chair, I have to interrupt him again. Magbigay ho kayo ng specific. Ano mga areas sa informal sector sa Metro Manila, marami rito na-inspect na po ng, sabi niyo mga taga-LGU, in coordination with DPWH, anong areas ng mga ito at ilang mga bahay na ito, and can we see samples of those surveys or inspection that you have done and the works that you have done? I need those records. all right, sir. Just be specific. Ganun lang kasimple. Dahil mahirap natin. Generalize natin. Paikot-ikot tayo dyan eh. Sagutin nyo lang kami ng ganito eh. Right, Di ba? So, be Mr. specific. Chair, Mr. Chair, Right. advise natin yung resource person na sabihin mo lang kung totoo kung wala kayong nagawa. Sabihin lang, maintindihan naman kayo. Well, Kung wala kayong ginawa, direct Tanong ba, meron o wala? Ano, wala. we Meron. actually have a record, sir, of this. But if you would give us time,
we can collate this and furnish the. Pero alam niyo naman po, committee. Mr. Chair, alam naman niya na ito yung pag-uusapan natin. Sana pumunta ka na dito prepared at dala mo na yung mga papeles na dokumentong yon, records na yon. Di po ba, sir? Kailangan, pag pumunta kayo dito sa Senado, kailangan handa tayo paragi. No? Hindi po pwede yung, ayan, andyan ang resolution naman eh. Andyan invitation, urging the Department of Public Works and all local government units to conduct immediate audit and review existing buildings, structures. Di ba? Tapos alam nyo pa yung nangyari dyan sa Turkey, sa Lebanon. So automatic yan. Yan ang pag-uusapan natin. So, kailangan ready tayo palagi. Yes, sir. Yeah. In fairness, sir, no, sa building officials, our latest directive, which we sent last February 6, 2023, they're still submitting their compliance reports for this one. So 2016 po yon? Anong year po? No, sir. This is we actually remind them every time na may calamity, sir. Okay, so to conduct- after you have reminded them, so they should have gotten back to you Yes. para dun sa report na kung ano nagawa yes, sir. nila. And So have you asked for those reports? yes, sir. They And can we see those reports? right now we don't physically have it here. We Kaya can. nga sir, kayo mismo nagsabi sa DPWH, importante yung monitoring. Sinabi ni Engineer Palafox, ni Architect Palafox, monitoring is very crucial here. So wala pala kayong ginagawang monitoring. After na kayo po magbigay ng recommendation, papabayaan nyo na, bahala na kung sino man Poncio Pilato, kung gagawin nilang trabaho, hindi. Dapat meron kayong follow-up monitoring to ensure na yung inyo pong recommendation ay nasusunod. Di po ba? Yes, sir. Yes, sir. We actually do that, sir. We actually. Then if you did that, nasaan po yung report? Again, sir, no, my apologies. Please provide us a little bit of time. We Ito can po kasi provide this. masama, Mr. Chair. Kasi pag mga pobre nating kababayan, napapabayaan. Ang palagi natin tinututukan, siguro yung mga private homes na kung saan pag mga mayaman na meron padulas, kaya agad-agad binibigyan nyo ng atensyon at inaayos nyo kanilang retrofitting. Pero yung mga nasa informal settlers, na mga walang boses, mga defenseless, napapabayaan. And for your information, sila po yung magiging pinakamalaking pagkakaroon na ng biktima.